Mga ambition kayo, gusto niyo mabago ang takbo ng inyong buhay. Gusto niyo umahon kayo sa hirap. Gusto natin magkaroon ng changes, ng improvement ang ating buhay, correct? But you know what? I just want to remind each and every one of us that God did not call us to be ambitious. He called us to be purposeful. Hindi masamang mag-ambisyon. Hindi masamang magkaroon ng goal. Pero ang gusto ng Lord, ang i-pursue mo, hindi ambition, kundi purpose. Kasi kapag puro ambition, you will experience success but you don't feel successful. You will be full but not fulfilled. So it's not wrong to plan, but make sure that your plan is always under the purposes of God in your life. So ang tanong ko sa bawat isa sa atin, mas mahal ba talaga natin ang Panginoon kesa sa ating ambisyon? O mas mahal natin ang ating ambisyon kesa sa ating Panginoon? There is a big difference. I just want you to be reminded, kapag tinanggap mo ang ating Panginoong Yesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, para kang pumapasok sa isang commitment na panghabang buhay. The moment that you accept Jesus Christ as your Lord and your Savior, you are not just accepting Him as your Savior. Tinatanggap mo siya bilang iyong Panginoon. At kapag siya ang iyong Panginoon, siya ay ginagawa mong presidente ng iyong buhay. You seek for His authorization. You seek for His will before you do something. Katulad namin ni Jenny, because I entered into a commitment with her, hindi ako pwedeng basta umalis na hindi nagpapaalam sa Kanya. Dahil meron kaming lifetime commitment kay Lord at sa isa't isa. Ganun din tayo sa ating Panginoon. Meron tayong lifetime commitment sa ating Panginoon. At ang Diyos ay may pangako sa iyo. Binigo ba tayo ng Diyos? No. Sa mga panahong kailangan mo siya, lagi siyang nandyan. Ang tanong, ba't wala ka pag kailangan ka ni Lord?